Stable at full functional Senate. Yan ang inaasahan ng ilang mga kongresista. Kasabayan na pag-upo ni Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. At live nga mula sa House of Representatives, nakatutok si Earl Tobias. Earl, kumusta ba ang naging sitwasyon ng mga kaganapan dyan sa Kamara? Princess, mabilis yung mga reaksyon kasunod nung naituloy ng sesyon sa Senado kanina lang at mismong si House Speaker Faustino Bogie III nga ang bumati sa bagong halalang na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Princess, dahil sa pagkakahalal ni Senator Gatchalian bilang Acting Senate President, inaasahan ngayon ni Speaker D na maibalik na ang stability at maayos na function sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Umaasa rin ng House leaders na matutukan na rin ng Senado ang pagtugon sa kanilang constitutional duties ng may integridad, kalayaan at malasakit sa publiko. Sabi pa ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, sa wakas ay natapos na rin ang tinawag niyang Senate Flicks. Makakabutian niya para matutukan na ang mga nategang trabaho dahil sa ilang araw na pagpapaliban ng sesyon sa Senado. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Terry Ridon, inulit niya ang panig ng prosekusyon na handa silang humarap sa Senate Impeachment Court kahit na sino pa man ang tumatayong leader sa Senado. Princess, kasulukuyang gumugulong itong sesyon dito sa Kamara, no? Huling araw po ng sesyon ng Kongreso at bago itong Senate adjournment o yung kanilang break ay mga ilang priority measures, Princess, no? Ang naihabol sa huling pagbasa ng Kamara. Kasama na dyan, kani-kanina lang, itong pinauuna ng Pangulo na Anti-Political Dynasty Bill. Overwhelming majority po ng kapulungan ng Kamara ang bumoto para maipasanayan sa huling pagbasa. At naisama rin nilang maratify yung Bicameral Conference Committee report ng isa sa mga LEDAC priority measures na pag-enhance ng universal access to quality tertiary education. At Princess, pahabol lang din sa kapasok na balita, kung kahapon nasuspend si dating Cavite Representative Barsaga, ngayon may isang kongresista rin na napatawan ng disciplinary action dahil din sa isang ethics complaint. Yan po si Representative Bong Suntay. Kung matatandaan nyo po, siya po yung kongresista na binatikos ng mga kapwa niya kongresista matapos magpahayag ng ilang malisyosong komento sa artistang si Ann Curtis sa kalagitnaan ng isang pagdinig. Princess, yan muna. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.